Pumasok ang liwanag ng umagang araw sa munting bahay. Isang lalaki ang nagising sa kanyang sopa, hilo at pagod. Mula sa kusina, may narinig siyang kaluskos ng kung sino. Paglingon niya, biglang nanigas ang buong katawan niya. May isang babaeng nakatayo ron. Medyo magulo ang kanyang buhok at suot niya ang puting dress shirt ng lalaki habang gumagawa ng kape. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. "Hindi mo talaga naaalala ang nangyari kagabi, ano?" Tanong nito. Nataranta siya, hindi makahanap ng salita. "Sandali, sino ka?" simula niya, pero mahinahong inilapag ng babae ang tasa ng kape. "Ako ang babaeng iniligtas mo mula sa kotse. At ako rin ang babaeng ang kumpanya ang may-ari ng lupang ito." Napatulala siya, hindi makagalaw. Nanikip ang dibdib niya. Biglang tumawa ang kanyang munting anak na babae mula sa pasilyo. Lumingon ang babae at nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong nakatago sa tingin nito. "Kailangan nating mag-usap, Fernando," sabi niya. Ang pangalan ng lalaki ay Fernando Castillo, 36 na taong gulang. Dati siyang engineer, ngayon ay single father na kumakayod sa kung anong freelance repair na trabaho. Tinanggap niya ang anumang mapasukang trabaho. Pag-aayos ng tubo, pag-update ng kable sa lumang bahay, kahit ano para lang may pangilaw. Ang anak niyang si Annabella ay 7 taong gulang. Malalaki at mausisa ang mga mata nito kapareho ng kanya. Kayumanggi ang balat at madaling ngumiti. Siya ang mundo ni Fernando, laging kapos sa pera at madalas ay mabigat ang buhay. Pero itinuro ni Fernando kay Annabella ang isang mahalagang aral. "Maaaring wala tayong marami, Annabella, pero hindi tayo sumusuko." Palagi itong tumatango, naiintindihan niya, higit pa sa karamihan ng batang edad niya. Isang gabi, dumating ang malakas na bagyo. Malakas ang ulan, kumukulog ng todo, at pauwi na si Fernando matapos ang mahabang trabaho. Pinilit ng kanyang lumang truck ang mga binabahang daan. Doon niya ito nakita, isang mamahaling kotse. Wasak at nakasubsob sa puno, may usok na lumalabas sa hood. Halos namamatay ang headlight. Nagpreno siya, tumalon palabas sa gitna ng malakas na ulan. Sa loob nito ay isang babaeng nakaitim na suit, puting blouse at mamahaling relo. Maputlang maputla ang balat. Naninigas ang mukha sa takot, nakakadena siya ng seatbelt. "Pakiusap, tulungan mo ako," hingal niya. Hindi nag-atubili si Fernando. Binasag niya ang bintana, pinutol ang seatbelt at hinila siya palabas. Sakto nang may mga kidlat na tumama sa makina. Ilang segundo lang at biglang sumabog ang apoy sa hood. Bumagsak ang babae sa kanyang mga braso, nanginginig. "Salamat, hindi ako makahinga," bulong nito, puno ng takot. Malayo ang ospital, binaha na rin karamihan ng daanan. Kailangan niyang magdesisyon. "Malapit lang ang bahay ko," sabi niya. "Kailangan mo ng init." Mahina itong tumango. Nagmaneho siya ng mabilis pero maingat sa bagyo. Di nagtagal, nasilayan nila ang payak na bahay niya. Binuat niya ang babae papasok at inilapag ito sa kanyang kama, ang tanging totoong kama sa bahay. Binalot niya ito ng kumot at sinigurong humihinga pa. Nawalan ito ng malay pero ligtas. Kinuha ni Fernando ang unan at lumipat sa sopa. Doon siya natulog. Bandang hating gabi, nagising si Annabella. Dahan-dahan itong lumapit at nakita ang ama niyang gising pa. Nakatingin sa silid. "Daddy, sino yung lady?" tanong niya. "Nasaktan siya, anak. Kailangan niya ng tulong." "Okay na ba siya?" "Sa tingin ko, oo. Matulog ka na ulit, baby." Yumakap si Annabella. "Mabuti kang tao, Daddy." "Ginagawa ko lang ang tama," sagot niya. Kumislap ang kidlat sa labas at sa isang iglap lumitaw ang mukha ng babae sa pintuan ng silid. May nakita siyang kakaiba, isang lakas, isang autoridad. Hindi siya basta-basta. Sino nga ba siya? Unti-unting humupa ang bagyo at sumilip ang liwanag ng umaga. Gumawa si Fernando ng kape at sinilip ang babae. Tulog pa rin.
Nakatuyo na ang mga damit nito at sa tabi ay ang mamahaling purse at platinum na relo. Halatang mayaman, sobrang yaman, pero wala iyong importansya kagabi. Tao lang siya na nangangailangan ng tulong. Narinig niya ang paggalaw, nagigising na ito. Umatras si Fernando ng tahimik. Nagpunta siya sa kusina para maghanda ng almusal para kay Annabela, ngunit narinig niya ang mga yabag. Pagharap niya, tumigil ang mundo niya. Nakasaloob ang babae sa pintuan, suot ang puting shirt niya na nakapatong sa upuan kagabi. Magulo ang buhok pero matalim ang mga mata. Binigyan siya nito ng maliit at magalang na ngiti. "Good morning," sabi nito. Namula si Fernando. "Ikaw, suot mo ang..." "Nabasa lahat ng damit ko, nahanap ko itong shirt." "Sana ayos lang," sagot niya, kalmado at bahagyang natatawa. Tumakbo si Annabela papasok. "Sino ka po?" Lumuhod ang babae para tumapat sa mata ni Annabela. "Isang taong iniligtas ng tatay mo." Hindi gumalaw si Fernando. Nakatayo lang siya roon. Tila ba komportable ang babae sa bahay niya, sa shirt niya, na para bang natural lang. "Pwede akong tumawag ng taxi?" Alok ni Fernando, naninigas ang boses. "Hindi na kailangan," sagot niya habang umiinom ng kape. "Nasa labas yung driver ko mula 6:00. "Driver mo? Matagal na siyang naghihintay," kumpirma niya. Napakurap si Fernando. "Pwede ka na palang umalis kanina pa." "Nanatili ako para pasalamatan ka ng maayos," sabi niya, iniiwan ang tasa at para ibalik ito. Itinuro niya ang shirt. Pero hindi niya inabot ang shirt para isauli. Sa halip, ngumiti siya na para bang sinusubok ang reaksyon ni Fernando. Tumawa si Annabela sa background. Binigyan ng lalaki ang babae ng matatag na tingin. "Annabela, maghanda ka na para sa school." "But Dad..." "Ngayon na, please." Napangiwi si Annabela pero sumunod, pumasok sa kwarto niya. Tahimik na pinagmasdan ng babae ang kanilang pag-uusap. "She's adorable. Ilang taon na siya?" 7, sagot ni Fernando. "Mag-isa mo siyang pinalalaki? Hindi mo na kailangang malaman yon." Tumaas ang kilay ng babae pero hindi na nagtanong pa. "Fair enough," sabi niya. Bumagsak ang katahimikan sa kusina. Umiiwas ng tingin, nagpunas si Fernando ng counter gamit ang tuwalya. Bigla siyang naglabas ng wallet na gawa sa mamahaling balat mula sa handbag. Tahimik niyang inilapag ang makapal na bungkus ng pera, hindi bababa sa $2,000 na puro 100. "This should cover last night." Tumingin si Fernando sa pera tapos sa kanya. "Para saan to?" "Para sa pagtulong mo, sa kama, sa damit, sa buong gabi." Tumigas ang ekspresyon niya. "Hindi ko ginawa yon para sa pera." Nagkibit balikat ang babae. "Isipin mo na lang bayad sa laundry service, baka kailangan ng i-dry clean ng shirt na yan." May kung anong pumutok sa loob ni Fernando. Ibinulzurok niya ang pera pabalik sa kanya. "Kunin mo. Hindi ko kailangan ng pera mo." Nanatiling kalmado ang mukha ng babae. "Most men would have taken it. I'm not most men." Bahagyang tumagilid ang ulo niya. Pinag-aaralan siya ng may interes. Hindi ka nga." Dahan-dahan niyang kinuha ulit ang pera, maingat na tiniklop at ibinalik sa wallet. "My mistake," mahina niyang sabi. "Akala ko nagiging generous ako." Humalakhak si Fernando, tuyo at mapait. "Generous? Iniisip mong ang pagwawaldas ng pera ay generosity? Wala kang ideya kung ano ibig sabihin nun." "Then tell me," sabi niya, matatag ang tinig. "Ang generosity," sabi ni Fernando, "ay paggawa ng tama. Hindi dahil may utang ka, hindi dahil kaya mo, kundi dahil may taong nangangailangan." Sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Nawala ang kumpiyansa sa mukha niya at nanatili siyang nakatayo, halatang nabigla. "I understand," bulong niya sa wakas, mas malambot na ang boses. "Talaga?" sagot ni Fernando, tumalikod. "Kasi sa nakikita ko, tinangka mo lang lagyan ng presyo ang isang bagay na totoo." Mabigat ang hangin sa pagitan nila. Sandali siyang tumahimik bago nagsabi ng, "You're right. I'm sorry."
Hindi sumagot si Fernando. Tumalikod ang babae at naglakad papunta sa pinto, ngunit tumigil bago lumabas. "What's your name?" "Fernando. Fernando Castillo." Marahan niya itong inulit. "Fernando Castillo, I'll remember that." At umalis siya, marahang sumara ang pinto. Lumabas si Annabella, naka-backpack na. "Is she your girlfriend now?" Napatawa si Fernando. "Hindi, anak. Siya ay complicated. I think she likes you." "Oh yeah? Bakit mo naman nasabi yan?" "Tinitingnan ka niya gaya ng pagtingin mo sa pancakes." Humagalpak si Fernando. "Na gusto ko siyang kainin." "Hindi!" sagot ni Annabella, nakangiti. "Na pinapasaya ka niya." Binuhat niya ang bata at inikot ito ng masaya. "Masyado kang matalino." Kinahapunan, sinundo ni Fernando si Annabella sa school. Dumaan sila sa maliit na grocery. Maingat niyang binilang ang laman ng wallet. Sapat lang para sa bigas, itlog, ilang gulay. Siguro kahit maliit na treat para kay Annabella kung tama ang budget. Pag-uwi, habang niluluto ang hapunan, mahina ang TV sa background. Biglang umalingaw-ngaw ang isang balita. Breaking news, CEO Carolina Perez, survivor ng car crash kagabi, bumalik sa trabaho ngayong araw. Nanigas si Fernando. Lumabas sa screen ang babaeng nakita niya kaninang umaga, naka-tailored suit, nakaharap sa isang napakataas na building. Sa likod niya ang logo, Perez Industries. Nagpatuloy ang reporter. Tumanggi si Miss Perez na pangalanan ng lalaking nagligtas sa kanya, ngunit nagbigay siya ng pahayag. Lumipat ang footage kay Carolina, napapalibutan ng reporters at flash ng cameras. He was kind, humble, and refused any payment, sabi nito. That kind of integrity isn't something you can buy. Nakatayo si Fernando, hawak ang sandok, nakanganga. Hinila ni Annabella ang manggas niya. "Daddy, siya yung lady kaninang umaga?" "Yeah, kiddo, siya nga." "She's famous." "Parang oo. Bakit hindi mo sinabi?" "Hindi ko alam." Kuminang ang mga mata ni Annabella. "You saved a CEO. Ang galing." Pinatay ni Fernando ang TV at bumalik sa paghalo sa pagkain, pero kumakabog ang utak niya. Carolina Perez, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang babae sa estado, kilala sa pagbuo ng business empires at pagdurog ng kalaban. At napagsalitaan niya ito, tinanggihan ng pera, nakatwiranan pa, napangiti siya ng mapait. "Ayun na nga, swerte ko talaga." Umupo si Annabella sa upuan. "Dad, babalik kaya siya?" "Sa tingin ko hindi, sweetheart. Sana bumalik siya. Gusto ko siya." Ngumiti si Fernando at hinaplos ang kulot na buhok niya. "Mahilig ka kasi sa lahat. Hindi lahat, yung mga mababait lang. At sa likod ng lahat ng karangyaan at yaman niya, mukhang mabait talaga siya." Napangiti si Fernando sa sarili. May talento talaga ang anak niya sa pagkilala ng mabubuting tao. Baka tama na naman siya ngayon. Marahil si Carolina ay hindi lang basta isang malamig na executive na may pusong bakal. Baka may mas malalim pa sa likod ng maskarang ipinapakita niya. Pero sigurado si Fernando na hindi niya na iyon malalaman. Ang mga kagaya niya ay hindi bumabalik sa ganitong mga lugar. Tapos na ang kabanatang yon, o iyon ang akala niya. Type respect. Kung naniniwala kang ang dignidad ay hindi nabibili ng pera. Lumipas ang 3 araw. Sinubukan ni Fernando na alisin sa isip si Carolina Perez. May trabaho siyang haharapin, mga bayaring dumarami, at anak na nangangailangan ng atensyon. Hindi tumitigil ang buhay, pero minsan may sariling plano ang tadhana. Kinabukasan, nasa school siya ni Annabella. Inaayos ang sirang tubo sa teacher's lounge. Mamantika ang shirt niya, putik ang kamay, isa na namang karaniwang trabaho. Bigla niyang narinig ito, ang kakaibang ugong ng isang makina. Hindi malakas, pero malinis, eksakto, tunog ng sasakyang mas mahal pa sa ilang bahay. Napatingin siya. Isang makintab na itim na luxury sedan ang pumarada sa parking lot.
Kumikinang sa araw ang katawan nito na parang salamin, mga chromed na gilid, mga tinted na bintana, isang kotse na halatang hindi nababagay sa lugar na ito. Bumukas ang pinto at lumabas si Carolina Perez. Nakaputing business suit siya, matalim ang tunog ng takong sa semento. Suot ang stylish na sunglasses, pero mabilis at determinadong lakad ang dala niya, diretso kay Fernando. Tumigil ang mga usapan sa paligid, napahinto ang mga magulang, napatitig ang mga guro. Lahat ng mata nakatutok sa kanya. Tumayo si Fernando ng tuwid, pinupunasan ng maruruming kamay gamit ang lumang basahan. May maitutulong po ba ako? Inalis niya ang sunglasses at tumingin ng diretso sa kanya. Mr. Castillo, malinaw niyang sinabi, kailangan nating mag-usap. Huminga si Fernando ng malalim. Kung tungkol na naman ito sa pera, it's not, putol niya matatag ang tono. Tungkol ito sa katotohanan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen. Grainy na footage ng surveillance camera, may nakalagay na oras sa sulok. Kita si Fernando na hinihila siyang palabas ng nagliliyab na kotse. Kita ang mukha niya, seryoso, determinado. Isang tunay na bayani. You saved my life, mahina niyang sabi. At hindi ko man lang ikaw napasalamatan ng maayos. Nagkibit balikat si Fernando. Ginawa mo, nang umalis ka. Kumurap ang mga mata niya, tinamaan siya. That was cold, bulong nito. Kasing lamig ng pagtatangkang gawing transaksyon ng kabutihan. Lumalim ang katahimikan. Tumingin si Carolina sa likod niya at nakita si Annabella tumatawa habang naglalaro sa playground. Sinisikatan ng araw ang kayumanggi niyang balat. She's your daughter? Tanong niya. She's everything to me. Pinagmasdan ni Carolina si Annabella, may lumambot sa postura niya, isang bagay na walang pagtatanggi. She's lucky to have you. I'm the lucky one, sagot ni Fernando. Lumapit si Carolina ng bahagya, ibinaba ang boses. Fernando, sabi niya, nandito ako para humingi ng tawad at para gawin ng tama. Wala kang utang sa akin. Maybe not, sagot niya, pero gusto ko itong gawin. Mula sa bag, naglabas siya ng sobre. Sa loob ay dokumentong pamilyar mula sa property management ng landlord niya. Ano to? Tanong ni Fernando. Binili ko ang building na tinitirhan mo, sabi niya. Simula kahapon, pagmamay-ari ko na. Parang nalaglag ang puso niya. Anong ginawa mo? At simula ngayong umaga, bayad na ang lease mo. Lahat. Sa'yo na ang bahay. Walang kondisyon. Umatras si Fernando, nahilo. Iniisip mong kailangan bayaran ng kabutihan? Ayoko nito. Hindi ito pagbabayad ng utang, sabi niya, nakatingin ng diretsyo, kalmado, tapat. Ito ay simula. Simula para kanino? Para gumaan ang konsensya mo. Hindi kumurap si Carolina, para sa mga kagaya mo, mga taong gumagawa ng tama kahit hindi nababayaran. May nakuha naman ako, sagot ni Fernando. Nakatulong ako at sapat na iyon. Sapat ba talaga? Tanong niya, iginagalaw ang kamay sa paligid. Itong lahat, ang pagsusumikap araw-araw para lang hindi malunod? You deserve more. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Bahagyang nanginig ang boses niya. Lahat tayo, minsan, kailangan mailigtas, pati ako. Napatigil si Fernando. May nakita siya sa mukha ni Carolina. Hindi kayabangan, hindi lamig, kundi isang sugat na hindi sinasabi. What happened to you? Tanong niya. Lumayo ang tingin niya, mas mababa ang boses. Lumaki akong wala, foster care, group homes, lipat-lipat. Pinaghirapan ko ang lahat hanggang sa umangat ako. Pero sa pag-akyat ko, nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng walang kapangyarihan. Hanggang sa crash,
Mahina siyang ngumiti, malungkot, hanggang sa gabing iyon, ipinaalala mo sa akin na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Hindi nabibili ang integridad, hindi nabibili ang tapang, at lalong hindi nabibili ang lalaking tatakbo sa apoy para sa isang estrangherong hindi niya kilala. Unti-unting humupa ang galit ni Fernando. So what now? Tanong niya. Ngayon, sabi ni Carolina, naglabas ng isa pang dokumento, gagawin ko ang dapat kong ginawa mula sa simula. Inabot niya ang papel. Gagawa ako ng foundation para sa mga single parents, lalo na sa mga single fathers. Tutulong ito sa financial support, job training, child care resources. Lahat ng hindi ko naranasan, lahat ng ipinaglaban mo. Tiningnan ni Fernando ang dokumento, nahagip ang nakabold sa taas, The Castillo Fund. Ginamit ko ang pangalan mo, mahinahon niyang sabi. Sana okay lang. Pinangalanan mo ang buong foundation sa akin. It's inspired by you, by the kind of strength that doesn't need to shout, yung tahimik, tapat at tunay na pagkatao. Tinitigan ni Fernando ang papel. Ang pangalan niya nakalimbag sa tinta, konektado ngayon sa bagay na makakapagbago ng buhay ng marami. Hindi ko alam ang sasabihin. Sabihin mong magiging bahagi ka nito, sabi ni Carolina. Tulungan mo akong hanapin ang mga pamilyang talagang nangangailangan. Kilala mo ang lugar na tunang higit pa sa akin. Kumurap si Fernando. Gusto mo akong makipagtrabaho sa'yo. Gusto kitang gumabay sa akin. Sagot niya, matatag ang boses. Gawing totoo ang proyektong ito. Siguruhing may natutulungan talaga at hindi lang nagpapaganda ng imahe ko. Tumingin si Fernando sa playground kung saan tumatawa si Annabella habang naglalaro sa ilalim ng araw. Naalala niya ang mga gabing walang tulog. Iniisip ang renta, pagkain, gamit sa school. Iniisip kung sapat ba siya. Kung gagawin ko to, sabi niyang dahan-dahan. Ako ang masusunod. Walang publicity, walang staged photos. Totoong tulong lang para sa totoong nangangailangan. Iniabot ni Carolina ang kamay niya. Deal! Tinanggap niya ito. Matatag ang kamay ng babae, hindi nangingibabaw kundi kapantay. Pagkatapos ay ngumiti siya, may pilyong kislap sa mata. At isa pa, ano na naman? Nasa akin pa rin ang shirt mo. Tumawa si Fernando, maluwag totoo sa'yo na, bagay naman sa'yo. Sa puntong ito may maliit ng kumpol ng tao sa paligid, teachers, parents, pati ilang bata. May naglabas pa ng cellphone para mag-video. Isang local reporter ang lumapit. Miss Perez, kayo na po ba ni Mr. Castillo? Hindi nag-atubili si Carolina. Tumingin siya kay Fernando na may nakakalokong ngiti. Hindi pa, sabi niya, pero pinahiram niya sa akin ang paborito niyang shirt. Umalingaw-ngaw ang tawanan, nagbulungan ang mga tao. Umiling si Fernando nakangiti. Hindi ka talaga kapani-paniwala. Mas gusto kong tawaging determined. Tumakbo si Annabella, hinihingal at nakangiti. Daddy, siya ba yung lady sa news? Yes, sweetheart, siya yun. Lumapit si Annabella kay Carolina. Tutulungan mo po ba si Daddy? Lumuhod si Carolina para magpantay ang kanilang mata. Susubukan ko, sagot niya ng malumanay. Okay ba sa'yo? Tinitigan siya ni Annabella sandali. Basta mabait ka sa kanya, siya ang best daddy in the world. Ngumiti si Carolina. Kita ko naman, promise, magiging mabait ako. Kumapit si Annabella at niyakap si Carolina ng mahigpit. Natigilan ang babae, parang hindi sanay, pero dahan-dahan din siyang yumakap pabalik. Maingat, parang may hawak na maselan. Pagkaalis ni Annabella, tumayo si Carolina na medyo namumungay ang mata. Amazing talaga siya. She's my reason for everything, mahinang sagot ni Fernando. Tumango si Carolina. Kung ganon, siguraduhin nating hindi na kailangan pang mahirapan ng tatay niya. Habang naglalakad pabalik sa kotse, lumingon siya. Ipapadala ko ang mga papeles ngayong linggo. Oh, at Fernando. Yeah, salamat sa pagpapaalala kung bakit ko sinimulan ang kumpanyang to. Tumango si Fernando. Bakit mo nga ba sinimulan?
To give back, para tulungan ang mga taong tumulong sa akin noong wala akong wala. Sumakay siya sa kotse at umalis. Tumayo si Fernando doon, hawak pa rin ang dokumento, ramdam ang malakas na kabog ng dibdib. Alam niyang nagbago ang buhay niya. Hinila ulit siya ni Annabella. Daddy, girlfriend mo na ba siya? Napatawa siya. Hindi, baby, siya ay complicated. I think she likes you. Oh yeah, bakit? Tinitingnan ka niya tulad ng pagtingin mo sa pancakes. Humagalpak si Fernando na gusto ko siyang kainin. Hindi, sagot ni Annabella nakangisi, na pinapasaya kanya. Binuhat niya ang anak at pinaikot ito. Sobrang talino mo. At marahil tama na naman siya, may bagong nagsimula, hindi inaasahan. Totoo. At ang oras lang ang magsasabi. Isang buwan ang lumipas, umuugong ang Downtown Convention Center. Reporters, influencers, camera crews, puno ang lugar. Launch day ng Castillo Fund. Sa backstage, nakatayo si Fernando sa suot na hiniram na suit. Masikip, masyadong tuwid ang kwelyo, sobrang linis ang sapatos, hindi ito mundo niya. Naupo si Annabella sa tabi niya, naka-pretty dress, may maayos na braids, nagpapalipad ng paa, nakangiti. Daddy, sikat ka na ba? Ngumiti siya. Hindi, baby girl. Nagpapakita lang tayo. Pero pinangalan nila sa'yo. Ibig lang sabihin nun, sinuwerte ako. Lumapit ang production assistant. Mr. Castillo, you're on in 5. Napakurap si Fernando. Ha? Akala ko dadalo lang ako. Nagkibit balikat ang assistant. Miss Perez wants you on stage. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Hindi talaga. Tumawa si Annabella. Magiging nasa TV ka, Daddy? Salamat sa dagdag pressure. Nagdim ang ilaw. Tumahimik ang crowd. May tumugtog na malumanay na music. Lumakad si Carolina, papasok ng stage, puno ng confidence. Siya ang nagmay-ari ng buong silid sa isang iglap. Good evening, sabi niya. Salamat sa pagpunta. Tonight, we launch something deeply meaningful. The Castillo Fund. Pumalakpak ang crowd. Kumislap ang mga kamera. Nandito ang fund na ito dahil sa isang tao, isang lalaking nagligtas sa akin ng walang hinihinging kapalit, isang lalaking nagpapaalala sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa karakter. Tumalikod siya at tumingin sa likod ng stage. Fernando Castillo, would you join me? Parang tumigil ang tibok ng puso ni Fernando. Tinulak siya ni Annabella ng masaya. Go, Daddy! Nang nanginginig ang tuhod at tuyong lalamunan, lumakad si Fernando papasok sa nakakasilaw na liwanag. At sa unang pagkakataon, humakbang siya papunta sa isang kinabukasang hindi niya kailanman inakalang mararating. Sumabog sa palakpakan ng audience nang umakyat si Fernando sa entablado. Iniabot ni Carolina ang mikropono sa kanya. Sabihin mo kahit ano. Mahina niyang udyok. Kumurap si Fernando. Hindi mo sinabi na magsasalita ako. Gusto kong maging totoo, sagot niya na may mainit ng ngiti. Magsalita ka mula sa puso. Humarap si Fernando sa madla, daan-daang mukha, lahat nakatuon sa kanya. Nanuyo ang lalamunan niya pero huminga siya ng malalim. Hindi talaga ako mahilig magsalita sa harap ng tao. Panimula niya, bahagyang nanginginig ang boses. Isa lang akong handyman. Inaayos ko ang mga sira, tubo, kable, bubong na tumutulo. Yan ang trabaho ko. Sandali siyang tumigil, hinahanap ang tamang salita. Pero itinuro sa akin ang pagpapalaki sa anak ko na ang pagiging mayaman ay hindi tungkol sa pera. Nagpatuloy siya, lumalakas ang tinig. Tungkol ito sa mga taong naniniwala sa iyo. Sa malilit na sandaling nagpapaalala kung bakit ka nagpapatuloy kahit mahirap, tumingin siya kay Carolina nakatayo sa gilid. Nung gabing may bagyo, hindi ko siya iniligtas para mapansin. Ginawa ko yun dahil tama lang na tumulong. At sa hindi ko alam na paraan, binago nun ang lahat. Humarap siya muli sa audience. Pwede naman sana siyang umalis at bumalik sa mundo niya. Pero hindi niya ginawa. Bumalik siya, nakinig siya, at nagpakita siya ng malasakit.
At ang ganong klase ng follow-through, bihira iyon. Tahimik ang buong silid, nakikinig sa bawat salita. Ang fund na ito hindi tungkol sa akin. Para ito sa bawat magulang na nagsusumikap, bawat tatay na may dalawang trabaho, bawat nanay na nagbabalanse ng mga bayarin, bawat taong pakiramdam ay walang nakakakita sa kanila. Tumaas ang boses niya, puno ng paniniwala. Nakikita kayo, mahalaga kayo, at ngayon may tunay kayong tulong. Tumayo ang audience, sumabog ang malakas na palakpakan. Umatras si Fernando, nangingibabaw ang emosyon. Inabot ni Carolina ang kamay niya, isang tahimik na pisil, isang perpektong sandali. Kinagabihan, nasa tahimik silang hallway. Mahimbing na natutulog si Annabella sa sofa, may inilabas si Carolina na maliit na kahon mula sa purse niya. May regalo ako. Ginawa mo na ang sobra-sobra. Buksan mo pa rin. Nasa loob ang isang mamahaling ballpen, nakaukit ang mensaheng, "For the man who didn't sell his kindness." Nanikip ang lalamunan ni Fernando. Hindi mo kailangang... Alam ko, malumanay niyang sagot, lumapit pa. Pero gusto ko. Tumingala siya kay Fernando. Binago mo ang buhay ko. Ngumiti siya. Binago mo rin ang akin. Nakatayo silang magkalapit, may mabagal na kuryente sa pagitan nila, koneksyong nabuo sa paglipas ng panahon. Nasa akin pa rin ang shirt mo, bulong ni Carolina. Alam ko, nakita ko sa magazine noong isang linggo. Tumawa siya ng mahina. Favorite ko na kasi. Favorite ko rin, sagot ni Fernando. Kahit technically sa'yo na yun. Mas lalo nang dahil akin na, tukso niya. Ngumiti siya. Walang pader, walang pagtatago. Puro init at katapatan. Puno ka ng sorpresa, Fernando Castillo. Ganon ka rin, Carolina Perez. Isang magalang na ubo ang pumigil sa kanila, ang photographer. Pwede po bang isang picture para sa website? Tumayo sila ng formal, ngunit ang mga daliri nila ay nagtagpo, halos hindi nagtatama, pero sapat. Nag-click ang camera, isang sandaling nahuli, isang simula. Nagbukas ang isang simpleng tindahan. Ang karatula, Castillo Mechanics, in partnership with the Perez Foundation. Sa loob, pinupunasan ni Fernando ang langis sa kamay. Maliit ang shop, maayos, maunlad, pangarap na dinala ng pagsusumikap at puso. Tumunog ang kampana sa pinto. Pumasok si Carolina, simple pero napakaganda. Jeans, maluwag ang buhok at suot ang lumang white shirt niya mula sa gabing umuulan. Kasya pa rin, sabi niya. Gumiti si Fernando. Nagnanakaw ka pa rin ng damit ko? Borrowing, tawa niya. Naglakad-lakad siya sa shop, hinihimas ang mga tools. Perpekto tong lugar, maliit, tapat katulad mo. Sumulpot si Annabella mula sa likod. Masayang masaya. Carolina, nakapasok ako sa STEM scholarship, full ride. Sumilay ang tuwa sa mukha ni Carolina. Ang galing, proud na proud ako sa iyo. Niyakap siya ni Annabella, pinanood sila ni Fernando. Ang babaeng ito, ang batang ito, ang pamilyang ito. Umalis si Annabella, nag-aaral, tahimik ang shop. Tumingin si Carolina kay Fernando, may lambot sa mata, may takot. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya. Ito isa pang regalo. Buksan mo bukas, promise? Inabot niya ang isang sobre, makinis at eleganteng kulay cream. Ano to? Isang tanong na natatakot akong itanong. Ikaw, natatakot? Takot na takot, bulong niya, hinawakan ang pisngi niya. Pinaramdam mo sa akin ang mga bagay na akala kong nawala na. Parang home. Hinila siya ni Fernando palapit. Home ka. Hinalikan nila ang isa't isa, mabagal sigurado, isang taong puno ng tiwala na naging mas malalim pa. Buksan mo bukas, sabi ni Carolina. Bakit hindi ngayon? Kasi gusto kong pag-isipan mo talaga. Umalis siya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Fernando. Pagsikat ng araw, binuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang handwritten card. Fernando, iniligtas mo ako mula sa nagliliyab na kotse. Pero ang totoong iniligtas mo ay ang puso ko.
Pinaalala mo sa akin na ang tunay na halaga ay kabutihan, na ang dangal ay mas mahalaga sa kita, at ang pagmamahal ay itinayo sa respeto, hindi sa bayad. Hindi ko ito tinatanong dahil may utang ako. Tinatanong ko dahil hindi ko maisip ang buhay na wala ka. Wala si Annabela. Wala ang lalaking tumanggi sa pera ko at ipinakita sa akin ang tunay na integridad. Will you marry me? Kasama ng card ang isa pang pahina, imbitasyon. The wedding of Carolina Perez and Fernando Castillo. Nanginig ang kamay niya, tumulo ang luha kasabay ng tawa. Lumapit si Annabela. Daddy, bakit ka umiiyak? Binuhat niya ang bata. Kasi may nangyaring hindi ko akalaing posible, pero nangyari. Magiging mami ko na ba si Carolina? Tumingin siya rito. Gusto mo ba? More than anything. Kung ganon, oo, magiging mami mo siya. Napasigaw sa tuwa si Annabela. Sila'y sumayaw sa kusina. Nagbago na naman ang buhay, pero ngayon tama ang lahat. Isang simpleng seremonya, malalapit na kaibigan, tahimik na hardin. Nasa gitna si Annabela, suot ang puting bestida na may bulaklak sa braids niya. Nagsimula ang officiant. Do you, Fernando? I do. Mabilis niyang sagot, nakangiti. Hindi ko pa tapos. Hindi ko na kailangan na tumawa ang mga bisita. And you, Carolina? I do. Forever. Hinalikan nila ang isa't isa kahit hindi pa sinasabi. Wala silang pakialam. Sa reception, inabot ni Fernando ang isang maliit na kahon. Ano to? Binuksan niya, lumang susi. Key ng truck ko. Yung sa gabing yon, inayos ko. Sa'yo na. Tinago mo all this time? Gumiti si Fernando. May mga bagay na dapat itago tulad natin. Lalo na tayo, bulong niya. Sumayaw sila. Sumali si Annabela. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Isang pamilyang ipinanganak mula sa kaguluhan, nabuo sa katotohanan, tinatakan ng pag-ibig. Sometimes kindness saves a life, bulong ni Carolina. Sometimes it saves two, sabi ni Fernando. Ngumiti si Annabela sa gitna nila. Minsan it saves three. Nagyakap sila habang ang araw ay lumulubog sa ginintuang langit. Ang kamera'y umatras, ang musika'y lumakas. Natapos ang kwento. Pero ang buhay nila ay kakauumpisa pa lang. Minsan ang kabutihan ay nagliligtas ng buhay. Minsan bumubuo ito ng pamilya.